Hi, green thumbs and bookworms! Welcome back to our channel. Ako si Mamanyo nagsasabi na dapat ikaw ang instrumento ng pagbabago upang ang mga tao sa paligid mo gagawin kang ehemplo. At dapat palagi nating iisipin, ang oras huwag nating sayangin dahil kapag hindi ito pinapansin, maglalaho kasing bilis ng hangin. Kaya kapag oras ay nandyan, lahat ay ating gagawin upang tagumpay ay makamtan. O diba? And for those who are new to my channel, if you like plants, if you love plants like me, please do consider subscribing to my channel. And don't forget to shake the notification bell so you will be updated of my next video. Bago natin makalimutan ang lahat, magmula kahapon, Palm Sunday hanggang sa susunod na Sunday, ito yung tinatawag natin na Holy Week or Kwaresma. Ngayon, minsan lang ito mangyayari sa isang taon. So, sana sa panahon na ito, minsan magbigay tayo ng ilang segundo o ilang minuto sa bawat araw magmula kahapon hanggang sa linggo ng pagkabuhay upang magnilay-nilay tayo sa mga pagkukulang natin sa Diyos. Ang Diyos kasi wala namang pagkukulang sa atin. Sobra-sobra ang binigay na grasya ng Diyos. So, once in a while, within this week, it is our responsibility, it is our duty to reflect our failures, the things that we fail to do as a Christian, our obligation. Okay? Mag-alay muna tayo ng kunting panalangin. Thank you, God, for everything. We lift up to you our concerns because you are our loving Father who know what is best for us. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay tungkol doon sa nabasa ko at pagkatapos kong binasa to, in-apply ko sa aking mga succulents upang gusto kong makita ang resulta nito. So, kaya i-share ko sa inyo ngayon dahil nakita ko na effective ito sa aking mga succulents. Pero, tandaan natin na ang ating mga halaman ay hindi yung ang paraan ng pagdidilig effective sa akin, pwede ring effective sa inyo. Hindi po ganoon. So, subukan lang natin. Okay, so, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa soak and dry method. So far, ito daw yung pinaka-mabuting paraan sa ating mga succulents. Ano bang ibig sabihin ng soak and dry method? Ito yung pagdidilig ng ating mga succulents na makikita nating basang-basa na ang mga soil mix ng ating succulents. At ito ay didiligan naman natin ulit kapag nakita natin at napapansin natin na tuyong-tuyo na ang soil mix ng ating mga halaman. Okay, so pag nagdilig tayo, basang-basa, ulitin natin ang pagdidilig kapag napansin natin na tuyong-tuyo na ang ating halaman o kaya tuyong-tuyo na ang potting mix. Dapat kasi pakiramdaman mo, okay, ipasok mo yung daliri mo doon kapag mayroon pang sumama na iilang lupa sa kamay mo, sa daliri mo, ibig sabihin medyo basa pa. Pero kapag pinasok mo ang daliri mo dun sa pinaka medyo mailalim na parting bahagi ng soil mix mo at pag-angat mo nito wala nang sumama, ibig sabihin sobrang tuyo na yan. Okay, huwag nating antayin na dumating tayo sa punto na tuyong-tuyo ng ating mga halaman. Kasi naranasan ko yan nung isang gabi. Naramdaman ko, nung hinawakan ko ang dahon nito, ito, aking millionaire plant, okay? So, naramdaman ko, halos na lang mabutas nung hinawakan ko siya. At saka nakita ko, parang wala na siyang tubig sa mga dahon niya. So, ang ginawa ko, sinoak and dry ko siya. Pero, sa soak and dry na method natin, dapat isaalang-alang natin na ang ating potting mix ay well-draining soil. At saka, dapat may mga butas upang dumaloy doon ang tubig. Okay, so ano na ang ibig sabihin ng
soak and dry. Alam na natin yon. Okay, so ang isa pang bahagi ng soak and dry method ay yung tinatawag na bottom watering. Anong ibig sabihin ng bottom watering? Ay yung pagdidilig ng ating mga succulents sa pamamagitan ng pagpatong nito sa isang container at lalagyan natin ng tubig. Dahil kung saan ang tubig ay nandoon sa ilalim, yun ang paraan upang magiging malusog ang mga ugat ng ating mga halaman. Kahit hindi man succulents yan, pwede itong gamitin yung bottom watering. Kasi parang tao din yan. Kapag naramdaman ng ating mga halaman, lalo na ng ugat ng ating halaman, na merong tubig doon sa ilalim niya, merong water source, pilit itong mag-i-stretch out. So, ibig sabihin, parang nag-exercise ang mga ugat ng ating succulents. Isa yung paraan upang maging malusog at saka malakas ang ating mga succulents. So, paano ang bottom watering? Okay, ganito siya. Ito may isang container. Okay, so ilagay natin ang isang pot. Pero mas maigi, ako ginagamit ko. Meron akong malaking basin doon, malaking palanggana. So, siguro sa ganitong klaseng pot, kailangan kong 10. So, hindi magtatagal, mabilis akong makaubos. Okay, lalo na kayo kung marami kayong succulent. So, mas maganda, malaki ang container para ilagay nyo lahat doon. At ang pinakamahalaga nating tandaan, huwag mong punuin ang container mo na maabutan na niya ang pinakadulo ng ating pot. Dapat 3/4 lang ng pot ang maabot ng water. Okay, so nandyan na yan. Buhusan na natin ng tubig. Okay. Okay, so may tubig na. So, antayin natin mga 15 minutes. Okay, makikita natin siya na sumisip-sip na. Kapag may nakikita kang bumubula, ito hindi masyadong dry dahil nung pang isang araw, diniligan ko na siya ng bottom watering. Okay, so, kinuha ko lang to para ipakita ko sa inyo kung paano yung tamang paraan ng bottom watering. Okay, so kapag nandyan na, okay, so, darating ang makikita mo, puno na siya dito. Okay, so, ngayon, dahil nakapag-stretch out na ang mga ugat ng ating halaman, okay, so, iaangat mo yan, mayroon ng tumutulong tubig, okay, gradual na, konti lang, okay, dahil hindi pa man siya masyadong matagal. Siguro mga 15 minutes, okay, kapag naramdaman mo na puno na siya, basang-basa na siya, ito naman ang panahon na diligan natin siya from the top. Kasi aalisin natin ang mga natitirang salt dito sa ating potting mix. Kailangan din siyang matanggal. Kasi ang sobrang alat, hindi kailangan ng ating mga halaman. Okay, so diligan mo siya. Huwag mo siyang hayaan na maabot niya ang dahon. Kasi ang mga succulents natin ay sensitive ang mga yan. Dahil ang mga dahon niya ay parang naka-curve. So, kapag nakapasok doon ang tubig, may pagkakataon na hindi na siya lalabas doon. Ang mga stock na water doon, yun ang dahilan na magkaroon ng sakit ang ating mga succulents, yung dahon niya. Doon makikita natin may mga black spots, may mga yellow spots. Okay, so hayaan muna natin. Okay, so up and down ang ating watering. Okay, habang nag-i-stretch out ang ugat ng ating mga halaman, ng ating succulents na nasa container, pino-water natin from the top upang paalisin or tanggalin natin ang sobrang alat na nandito sa lupa. Kasi ang lahat ng klaseng lupa ay mayroon talagang sobrang alat. So, hindi kailangan ng ating mga succulents. Yan, lalo na sensitive ang mga halaman na ito. Okay. So, sa palagay mo ay tapos na siya. Okay, so, iangat mo na, makita mo. Okay. Ayan. Nag-drain na siya. Okay. So, dapat well-draining soil ang meron tayo at saka meron din tayong butas
para doon dadaan yung ating mga tubig na nilagay. Okay, yung sinipsip niya at saka yung pinadaan natin sa itaas. Okay, so ito na yun siya. Meron akong isang mahalagang paalala, hindi lang para sa akin, para sa inyo na naghahalaman na at para din doon sa iba na may balak pang maghalaman. Dapat tayo ay magdidilig sa banda ng hapon o kaya early evening. Siguro ang 5 o'clock, pwede na tayong mag-start kapag marami tayong didiligang mga succulents o kaya iba pang mga halaman. Bakit? Kasi ang mga succulents ay meron silang tinatawag na special form of photosynthesis na tinatawag na CAM or crassulacean acid metabolism. Ano ba ito? Ito yung nagpipigil sa ugat at saka sa katawan ng succulents na tumanggap ng tubig na binibigay natin sa kanila. Kahit naman madami tayong ilagay sa bottom watering o kaya top watering, kahit naman dumadagos na yan doon sa potholes natin, dumadaan lang yan, hindi tinatanggap ng katawan o kay ugat ng ating mga succulents, lalo na kapag matinding-matindi ang sinag ng araw at mainit ang panahon. Kaya upang safe ang mga succulents natin at saka magkaroon ng saysay ang ating pagdidilig sa kanila, lalo na sa bottom watering, so kailangan gawin natin ito sa gabi. Okay? So, tandaan natin yan. Okay? Ipakita ko dito sa inyo ngayon ang isang succulent. Okay? Pagoda to. Mamaya iriripat ko siya. So, ito yung mga ugat niya. Kapag nagbo-bottom watering tayo, so itong mga ugat na to, magi-stretch out ito, hahanapin nila yung water source. Okay? Dito sa parte, sa katawan ng halaman, kahit anong halaman, may dalawang malalaking tubo pero hindi natin makikita. Ang tawag doon ay xylem. Okay, ang xylem, siya yung up elevator. From the roots, ikikerry niya yung water hanggang sa pinakadulo na parte ng dahon ng halaman. Okay. Tawag dyan ay xylem up elevator. Okay. Kapag mangyari naman yung photosynthesis, yung paggawa ng sariling pagkain ng mga halaman na dito mangyayari sa dahon, meron tayong tinatawag na phloem. Ito ang phloem ay siyang tawag na down elevator. Siya naman ang magdidistribute ng pagkain sa lahat ng bahagi ng halaman hanggang sa pinakadulo ng katawan ng halaman doon sa ugat. Okay, so xylem, ito yung magta-transport ng water hanggang sa pinakadulong bahagi ng halaman at kapag nagawa naman yung pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis ay dadalhin naman to pababa ng phloem, ito yung ating down elevator. So ito yung proseso kung dapat kailangan diligan ng maayos ang halaman upang ito ay madala doon sa pinakaitaas na bahagi ng ating halaman. Okay, kasi kapag hindi natin tumaayos ang pagdidilig, para din tao yan na payat, walang energy, walang lakas, so kaya dapat diligan ng mabuti, bottom watering ang gagamitin natin at saka sa gabi, sa hapon tayo mag-water dahil meron silang cam na nagpapahinto ng mga ugat upang sipsipin yung mga tubig na binibigay natin sa kanila. So, wala rin kwenta, walang saysay. Okay? So, tandaan natin. Sana ang naibahagi kong kaalaman ngayon ay magamit ninyo sa pag-aalaga ng mga halaman ninyo sa mga kanya-kanyang bahay. Okay? At saka, give me a thumbs up if you like this video, and as usual, share the link to your family and friends, and tell them to subscribe, like, and shake the notification bell so they will be updated of my next video. At saka bago tayo maghiwalay, mga ka-thumbs up at saka mga ka-green thumbs, sana let us pray for one another dahil alam naman natin kung anong sitwasyon ngayon ang Pilipinas. Hindi lingid sa ating kaalaman na may bagong variant ang COVID, mas delikado, mas nakakatakot. So, maiwasan lang natin to kung sumusunod tayo sa mga health protocols ng ating gobyerno. Okay? So,
Until our next vlog, see you. God bless everyone. While me do my two-step.